Sama-sama tayong magiging saksi. Mula sa Casa Santa Marta, kung saan sila nananghalian, inaasahang papasok ulit sa Sistine Chapel ang mga cardinal elector sa pagpapatuloy ng conclave. Isasagawa roon ang ika-4 at posibleng ika-5 ring pagboto para sa bagong Santo Papa. At marami pa rin ang nagpupunta sa St. Peter's Square para matanaw ang chimney kung saan lalabas ang usok na hudyat ng resulta ng botohan. Mahigit 4,000 pulis ang dineploy ng Italian police para sa seguridad ng Papal Conclave. At sa ulat ng Italian media, posibleng umabot sa 250,000 ang mga tao sa St. Peter's Square oras na lumabas ang puting usok sa Sistine Chapel. Saksi, si Connie Sison. 11:50 ng umaga rito sa Vatican o mag-aalas 6 ng gabi sa Pilipinas, itim na usok ulit ang lumabas mula sa chimenea ng Sistine Chapel. Ibig sabihin, wala pang napipiling bagong Santo Papa. 3 botohan na ang naganap simula nang mag-umpisa ang conclave na nilahukan ng 133 cardinal electors. Itim na usok ang inilabas ng kapilya kasunod ng unang botohan. Eksaktong alas 9 ng gabi. Ayan, at nagpakita na ang usok na itim sa may bubungan o chimney ng Sistine Chapel. Wala pang Santo Papa na bago. Kahit itim na usok ang lumabas, palakpakan pa rin ang maraming nag-abang sa St. Peter's Square na umabot sa 45,000 batay sa ulat ng Vatican News. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. For it, it's a once in a lifetime. Ang ilan sa aking nakapanayam, unang beses pa lamang daw itong masasaksihan. My actually first time watching this movie. It's an historical event. Right now, the church has become so universal that even an African Christian would hope that the next pope would be from Africa. For us, very grateful to be here with my family in this magic moment. Masaya dahil nandito kami para supportahan si Cardinal Tagle. Matyagang naghintay ang mga deboto na maaga pa lamang ay pumwesto na ang karamihan sa St. Peter's Square para siguraduhing masisimulan nila ang conclave. Tagal po nag-aantay. Pero magkikias pa din. Excited pa sa magiging result. 2/3 o 89 votes ang kailangan para mahirang bilang 267 Supreme Pontiff ng Catholic Church kapalit ni Pope Francis. Noong Papal Conclave ng 2005, naihalal si Pope Benedict XVI sa ika-4 na balota. Noong 2013 naman, sa ika-5 balota, naihalal si Pope Francis. Makibalita po tayo kay Connie Sison na naroon pa rin sa Rome, Italy para tutukan ng conclave. Connie, kamusta? Anong latest? Eto na nga, Pia, at naririto pa rin tayo sa St. Peter's Basilica at talagang hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng mga deboto na naririto na ngayon at nakikisiksik at nag-aabang sa pang-4, di ba, na sinasabi nilang nagaganap na botohan ng mga cardinal electors sa loob ng Sistine Chapel. At oras naman dito sa Vatican ay in about 40 minutes, Pia, inaasahan natin na baka may makita na naman tayo sa chimney ng Sistine Chapel na usok. At kung wala, at wala pa rin talaga silang mapagbotohan, wala tayong makikitang kahit na anong usok. Pero kailangan natin mag-antay until 1 a.m. dyan sa oras nyo naman sa Pilipinas. Ano? So, aantabayan na natin. Pero ang talagang situation dito, Pia, very festive. Ma-hopeful talaga yung marami sa mga deboto na naririto at nakita mo yung anticipation sa panibagong Santo Papa. Kahapon, talagang mas marami na yung mga deboto na nag-aabang ngayon. Baka pakiramdam ba nila, mukhang ngayong araw na ito na makukuha or mababanggit o masasabi kung sino ang bagong Santo Papa.
Alam mo, Pia, lahat ng mga nakakausap natin, iba-iba yung take, no, dito sa pag-anticipate sa conclave ng magkakaroon ng bagong Santo Papa. Yung iba, ina-expect na mas matatagalan, mas mabuti dahil ang ibig sabihin daw niyan, talagang pinag-iisipan ng bawat isa ang kanilang iboboto. Pero yung iba naman talagang gusto na sana, no, at inip na ma-announce ang bagong pangalan ng ating magiging Santo Papa. At yan, Pia, talagang in anticipation ay nakikita natin na masaya naman, very, very hopeful. Kahit nasabihin mo pa na yung iba parang mas skeptic na malaman na agad, gusto nila mas talagang pag-isipan, o yung iba naiinip, pare-pareho sa nakikita natin dito yung pag-asa, yung kagustuhan na manatili dito mismo sa square, na masaksihan yung history as it unfolds sa mga araw na ito until siguro sa mga susunod pang araw. Connie, sinabi mo rin kanina doon sa report mo, no, na inaasahang dadami pa, inaasahan ng Italian police na lalo pang dadami yung mga darating kapag lumabas yung puting usok. Ibig sabihin nito, Connie, halimbawa kapag lumabas na yung puting usok, may oras pa yung mga tao dyan na humabol at pumunta sa St. Peter's Square or sa paligid ng St. Peter's Basilica para makita kung sino ang bagong Santo Papa. Kasi pagkalabas ng puting usok, mga ilang minuto or ilang oras kaya ang hihintayin bago lumabas o dumunga mula sa bintana ang bagong Santo Papa. Okay, dun sa unang tanong mo, Pia, kung makakabol pa ba? Makakabol, pero kung kasi although laki na niya talaga kung tutunan kasi na 300,000 Pia, pero kung iisipin din natin, ang estimate nga ng Vatican Police ay dadami ito ng 250,000, konting-konti na lamang yung espasyo. Kung isipin natin, dagdag mo pa yung media na talagang in-squeeze na kami sa iisang gilid na lamang, no, doon sa Vatican Square. Maglapit na, kaya minarapat nga namin, lipat muna dito sa area kung saan mas nakakaganda pa rin natin yung nonong at mga na sa iba't iba pang lugar dyan sa Pilipinas, nag-pilgrim. Alright, babalikan po natin si Connie Sison. Samantala, magpapasalamat muna kami sa kanya. Nag-uulat pa rin siya live mula sa Vatican. Mga kapuso, Habemus Papam o We Have a Pope. Yan po ang mga kataga sa wikang Latin na inaabangan ngayon ng buong mundo sa gitna po ng nagpapatuloy na conclave. At oras na lumabas ang puting usok sa Sistine Chapel, aabangan naman ang magiging unang mensahe at pagbabasbas ng bagong Santo Papa mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Ating saksihan. Extra omnes. Ang mga katagang yan ng ibig sabihin ay everyone out sa Latin. At ang pagsasara ng pinto ng Sistine Chapel, hudyat ng simula ng banal na proseso para sa simbahang Katolika. Ang conclave kung saan sa gabay ng Espiritu Santo, pipiliin kung sino susunod na lider ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Isa-isang nanumpa ang 133 Cardinal Elector. Mananatiling lihim ang mga mangyayari sa conclave. Sic me Deus adjuvet. Ikatlo sa nanumpa ang Pilipino si Luis Antonio Cardinal Tagle, na Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization, isa sa pinakamataas na posisyon sa simbahan. Et ego, Aloysius Antonius Cardinalis Tagle, spondeo voveo acciur. Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia, quae manum mea tango. Batay sa Order of Precedence, ika-72 si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at ika-103 naman si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Paulus Virgilius Cardinalis David. Sa modernong panahon, Latin pa rin ang opisyal na wika ng simbahang Katolika. Ito rin ang wikang gagamitin sa anunsyong aabangan ng lahat. Oras na lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Kasunod ng mga katagang yan, binasa sa wikang Latin din.
ang pangalan ni Nooy Jorge Mario Cardinal Bergoglio ng Argentina. Saka ang kanyang papal name sa wikang Latin, Franciscum. Ang mga unang kataga ni Pope Francis sa libo-libong naghihintay sa St. Peter's Square, Buonasera o magandang gabi sa Italian. Bago ang tradisyonal na blessing, ipinagdasal ni Pope Francis si Nooy Pope Emeritus Benedict XVI. Kasunod nito, hiniling ni Pope Francis sa publiko na siya naman ang ipagdasal. Mula noong lumabas ang puting usok, inabot ng mahigit 1 oras bago lumabas si Pope Francis sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Halos 1 oras naman ang hinintay sa pagitan ng puting usok at unang paglabas sa publiko ni Pope Benedict XVI. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nakadepende raw sa susunod na Santo Papa kung ano ang mga uunahin niyang oras na maging pinuno ng Simbahang Katolika. Ang managing unang hakbang noon ni Pope Francis tila larawan ng kung paano niya tutuparin ang kanyang tungkulin bilang Santo Papa sa loob ng 12 taon. Saksi, si Maki Pulido. Tulad ng ibang leader ng isang bansa, may inaugurasyon din ang bagong halal na Santo Papa. Noong March 19, 2013 ang inaugurasyon noon ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican City, 6 na araw matapos ang conclave. Mayroong special rites during the Mass ng inauguration. So, bibigyan siya ng ring, bibigyan siya ng tinatawag na pallium, no? Mga simbolo ng pagiging Papa. Iuupo na rin ang bagong Santo Papa bilang bagong Bishop of Rome sa kanyang cathedral, ang Basilica of St. John Lateran. Iuupo siya and then ibibigay sa kanya yung bakulo, yung staff, symbol of his shepherding ministry. Pero ano nga ba ang mga unang ginagawa ng bagong Santo Papa? Wala naman daw nakatakda, depende na ito sa kanya. Mga simpleng pagdedesisyon at gawain ang ginawaan niya ni Pope Francis sa mga unang araw niya bilang Santo Papa. Isa sa mga unang desisyon niya noon ay tumira sa mas payak na Casa Santa Marta sa halip na sa Papal Apartments ng Apostolic Palace. Nung pinakita sa kanya yung Papal Apartments, parang nalakihan siya masyado. Ang Casa Santa Marta ay ang hotel na tinitirhan ngayon ng mga kardinal habang isinasagawa ang conclave. Pero bago siya opisyal na tumira doon, meron muna daw siyang ginawa. Binayaran niya yung bill niya sa hotel kung saan siya tumira. While waiting for the conclave to begin. So yung mga kumbaga mundane tasks, siya mismo personally, pwede naman niya iutos yun. Ang unang binisita ni Pope Francis bilang Santo Papa ay ang St. Mary Major sa Rome, kung saan siya ngayon nakalibing. Pumunta siya sa isang simple parish in the city of Rome. At siya ang nagmisa. At nagulat yung mga tao kasi Papa ang nagmimisa sa simbahan nilang maliit. Maaari ring kausapin na ng bagong Santo Papa ang mga kardinal habang nasa Vatican pa ang karamihan sa kanila, gaya ng ginawa ni Pope Francis matapos ang misa kasama ang mga kardinal matapos siyang mahalal. Misa yon na sila lang, mga cardinals. And then, he began to engage with them one by one. No? And I can imagine he's already beginning to do his consultations, his collaborations with them. Isa pa raw sa mga unang kailangang desisyonan ng bagong Santo Papa ay ang komposisyon ng Roman Curia o kanyang gabinete. Dahil coterminous o considered resigned ang mga namumuno sa mga dikasteri o departamento sa Roman Curia sa pagpanaw ng Santo Papa, desisyon ng bagong Santo Papa kung sino ang bagong mamumuno sa mga ito. Nung si Pope Francis, hindi raw niya agad pinalitan ang mga opisyal ng dikasteri. So I can imagine na it can be daunting and overwhelming for the new Pope sa ating bagong Santo Papa. But I can also imagine na para sa kahit sino namang naglilingkod sa simbahan, simple lang ang dapat na gumabay sa aming lahat. The example of Jesus. The teachings of Christ. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.